Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Nightline News. Title, Bagay sa Basurahan. Ganito inilarawan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson ang minority report na iprinisenta ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos ng Minority Bloc. Kaugnay ng ginawang pagdinig ng committee sa flood scandal nitong Enero 19. Aniya, walang ibang lugar para sa naturang ulat kundi sa basurahan. Dahil tanging Blue Ribbon Committee lamang ang may autoridad na mag-report at dapat aprubahan ito ng mayorya ng mga miyembro ng committee. Respect begets respect, sabi ni Lacson. How will I as chairman of the Blue Ribbon Committee treat with respect a document that symbolizes disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? So, wala. Katulad din sa pahayag ni Senate President Tito Soto na walang silbi, sabi niya, tungkol sa minority report na yun. It's just a piece of paper. Okay. So, tumitindi na po ang bangayan sa Senado. Between the majority and the minority patungkol dito sa flood control scandal na iniimbestigahan. Kasi sa minority report, nirekomenda doon na dapat kasuhan na si Martin Romualdez dahil siya yung tinutukoy ng mga testigo. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, mahina daw yung dalawang testigo na iprinisentan niya nung Lunes na nagsasabi na ang mansion sa South Forbes nabili daw ni Martin Romualdez gamit ng mga Diskaya. Mahina pa daw yon. It's just a lead. So, tama. Ganyan din ang pananaw ng abogado ni Romualdez. It's just hearsay. So, tinawanan lang kampo ni Martin Romualdez yung testigo ng dalawa. Nakakatawa nga kung nanood kayo ng hearing. Tapos na yung dalawang nagtestigo. Pansin-pansin yung nakatakip ang mukha nila. Nakasombrero, may face mask. Hindi katulad nung kay Gutesa nung siyang nagtestigo. Walang tinakpan ng mukha. Kitang-kita mo si Gutesa nagsasalita. Itong dalawang testigo ni Senator Lacson nakatakip. Tapos, tinatanong ni Senator Lacson sa kasama niya, wala bang magtanong sa dalawang testigo? Wala na sana. Pauwi na. Yun, nagsalita si Marcoleta. Pwede sana kung magtanong kung payagan mo ako. Nagtanong si Senator Marcoleta, alam nyo, nakakatawa. Yung tanong ni Senator Marcoleta, hindi masagot ng dalawang testigo, si Senator Lacson nang sumasagot. So, anong ibig sabihin nun? I don't know. Basta nakakatawa. Bakit? Kung alam ng testigo yung buong pangyayari, tinatanong kasi, sino ang may-ari ng bahay? Hindi masagot ng dalawang testigo kung sino ang may-ari ng bahay. Sumagot si Senator Lacson, ang unang may-ari yung Ho, ang apelyido, Doris Ho. Tapos napunta sa isa pang tao bago di umano nabili ni Martin Romualdez sa pamamagitan ni
ng mga Diskaya, Curly Diskaya. Narinig lang daw ng dalawang testigo, narinig lang nila na sinabi ni Diskaya na si Romualdez ang may-ari nito. Kailangan. Dininay ni Curly Diskaya. Di wala na. Kaya hearsay. Kaya nga, aminado si Senator Lacson na it's just a lead. Kailangan pa ng ano. So, sa ngayon, sad to note na wala pang kaso na pwedeng maisampa kay Martin Romualdez. Si Senator Erwin Tulfo, atat na atat, nagsalita kanina, may post na nabasa ko na, dapat daw si Saldico at si Gutesa mag-attend na sa susunod na hearing. Kailangan yung mga testimonya nila. Kasi kung hindi, i-issuehan sila ng warrant of arrest. Bakit nung una, hindi nila pinapansin, ini-small nila si Gutesa? O bakit ngayon? Gustong-gusto na nilang mag-attend ulit? Mag-testify si Gutesa sa hearing para daw patunayan ni Gutesa ang na si Martin Romualdez ay nakatanggap ng mali-malitang pera o basura. Yun naman ang sinabi niya nung una, hindi sila maniwala. Tapos, itong si Saldico, yung kanyang pasabog na si Romualdez ang may utos sa mga ginagawa niya, kailangan ding humarap daw siya. I'm sorry. Sa tingin ko, hindi magpapakita si Saldico. Kahit isyuhan. Kasi ang warning, pag hindi mag-attend itong dalawa sa susunod na Blue Ribbon hearing, i-isyuhan na sila ng warrant of arrest. To me, baliwala yung warrant of arrest na i-issue nyo kay Saldico dahil nasa ibang bansa na siya. Meron na siyang warrant of arrest galing sa korte. Kahit isyuhan nyo pa ng warrant of arrest sa Blue Ribbon. Sa tingin ko rin, si Early Gutesa, hindi na yan magpapakita. Kahit isyuhan pa nila ng warrant of arrest. Kasi, nagtatago na. Mayroon ngang post na nabasa ko, I don't know how true, na si Orly Gutesa ay hawak na ni Martin Romualdez. Ano lang yun, speculation lang yun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo gero? So, Sinya gihatag ninyo sa hinabang. muna ni ang iyang balay. Ayuwan. Muna ni ang itsura sa balay sa tagaan na mo gero. So, kung anagid kaayo ang iyang gero, karaan na gid kaayo. 2020 tulo ka tuig. Kita gid nato nga mga buslot-buslot na ang ilang atop. So gipang sapaw-sapaw ra gid ang ilang gero. So mo na pod ni ang ilang kahimtang, ang ilang mga kaldero na alang duha ka buk mga gagmay. Og karon pila na ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop? Tulo ka tuig na. Turo na ka tuig. So kuan dugay-dugay na gyud. Wa mi naka palit og atop kay tungod sa kalisod. Unsa ra day ang trabaho sa imong bana? Kuan Mag-uuma. Kanang gapamugas lang mo og mga mais. o So pila ka mo kang imong anak? isa pa. Isa pa, so ga eskwela na. Dili pa. Dili pa. Ani pa nga tuig. So tungod sa kalisod wala gid mo naka-afford og balit og gero. O
Salamat sa Ginoo nga kaning sin na inabangan na gid mi. So salamat kaayo. Thank you.